Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay ituturo ko po sa inyo paano mag-testing ng SMD transistor na ito ay nakakabit dito sa circuit. Gagamit tayo ng digital multimeter. Iset po natin ang ating function selector switch dito sa 20 kilo ohms. Ngayon, ilagay natin ang isang test prod dito sa base terminal. Nga pala, ang SMD transistor ay mayroon siyang tatlong terminal. Meron siyang base terminal, emitter terminal, at saka collector terminal. Yun yung nasa likod na terminal. So, kung titingnan natin, kung ilalapit natin ito, ulitin ko, ito ay base terminal, emitter terminal, at ito naman dito ay collector terminal. Yan po ang tatlong terminals ng SMD transistor. Okay? So, i-testing na po natin. Ngayon, ang gagawin natin ay alamin natin kung anong type ng SMD transistor ang nakakabit dito sa circuit. Ilagay natin ang isang test prod, ito, ang black test prod dito sa base terminal ng transistor. Tapos, yung red test prod ay dito sa emitter. Mapapansin po natin, OL po yung nakadisplay sa ating digital multimeter. Malamang, yan po ay naka-reverse bias. Ngayon, ilagay natin ang red test prod doon sa collector terminal ng SMD transistor habang ang black test prod ay naka-steady dito sa base. Ayan. OL din po yung ating nakikita sa display. So, ibig sabihin, maaari pong ito ay naka-reverse bias. So, ang gagawin natin ay pagbabaliktarin natin ang pagkakalagay ng test prod doon sa SMD transistor. Ibig sabihin po niyan, ang red test prod ay ilalagay doon sa base terminal. Ang black test prod ay ilalagay sa emitter at saka sa collector terminal. So, unahin natin ang red test prod sa base terminal, yung black test prod naman ay sa emitter terminal. Ayan, meron po tayong na reading na 16.21 kilo ohms. Yan po ay naka-forward bias. Okay? Pag ang transistor ay naka-forward bias, magkakaroon po tayo ng reading. Ngayon, STD lang natin ang red test prod sa base at ilagay naman natin ang black test prod sa collector terminal. Urong ko lang dito para mas makita. Ayan. Meron po tayong na sukat na 15.74 kilo ohms. Yan din po ay naka-forward bias. So, ang type ng transistor na ating tinetesting dito sa ating circuit ay NPN. Ulitin ko, ito ay NPN kasi ang red test prod ay nakalagay doon sa base habang meron itong reading sa emitter at saka sa collector. Ibig sabihin po niyan, yan po ay naka-forward bias. So, pag ganyan ang ating masukat na resistance dito sa ating SMD transistor, yan po ay nangangahulugan na ang transistor na ito ay okay pa. So, uulitin ko, pag naka-forward bias, magkakaroon po tayo ng reading o meron po tayong masusukat na resistance. Pag i-reverse bias natin, ibig sabihin, pagpapalitin natin ang test prod na nakalagay sa base. Ayan. Tapos, ang red test prod naman, o ang isang test prod ay ilagay dito sa emitter, dapat po yan ay OL dahil yan po ay naka-reverse bias. Pag sa collector, ganon din po OL dahil yan po ay naka-reverse bias. So, lagi po nating tatandaan na pag ang transistor ay naka-forward bias ay meron po siyang resistance na masusukat.
katulad nito. Ayan. Katulad niyan. Yan po ay naka-forward bias. Ito din. Forward bias din yan. Pag i-reverse bias, dapat ay OL po yan. Reverse bias natin ulit. Dapat po yan ay OL. Ayan. OL. OL. So, pag ganyan ang ating makita sa ating digital multimeter, ang ibig sabihin po niyan, ang SMD transistor na atin tinetesting dito sa circuit ay okay pa.